I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ayon sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Allah. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado o hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa Ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabuatan. Nagrekomenda na ang Ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag naisampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Discaya at nung iba pa. Para paglabas ng arrest warrant ay maaresto sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Aroy. Maraming salamat. Narinig mo yun? Agoy. Ang Pangulo nakamonitor. Lagot. Meron tayong unang video kanina guys, no, binasa ko lang yon. Pero, ito, matindi ito. Ay, naku po, patay kayo ngayon. Magtago na kayo. Sasaya ng nanay nyo. Ewan ko na lang sa inyo. Tutugising kayong talaga niyan. Akala nyo yung mga pambabatikos nyo sa kanya, pang-aalipusta nyo sa kanya, walang epekto yan sa kanya, oy, mga DDS. Narinig nyo siguro yung sinabi ng Pangulo, ano yan, magkano daw yun? 100 million ang halaga? Oh, kailan? Panahon pa ni Duterte. Sinong contractors? Si Discaya. Oh, you see, mga best? Oh, ngayon, mga kababayan. Oh, ano? Paktay kayo ngayon, Discaya. Magtago na kayo, ha? Sa ilalim ng saya ng nanay mo, loko. Oh, ano na? Oh, ito, i-clarify po natin, ano? Sa mga nagsasabi, sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., talamak ang korupsyon. Ano po ang nabanggit diyan? Sige nga. July 13, 2022. Diyan po sa Davao Occidental. 100 million halaga ng flood control project
pero wala kahit isa. So, ibig sabihin, ghost project. Kaninong administrasyon? Kay Duterte. Sige nga. Oh, ang galing-galing nyo, manira sa Pangulo. Wow, wag malinis kayo sa mga DDS. Ayan. Malinaw na malinaw, sa sinabi ng Pangulo, Ghost Project, January 13, 2022. Si Digong pa ang nakaupo. Saint Timothy, pag-aari ng Diskaya. Ngayon, anytime from now, abangan natin ang pagpahuli kay Diskaya. Ngayon, anong masasabi ni Marcolita ngayon? Sige nga, na talagang todo protection siya o hinihiling na witness protection si Diskaya. Sige nga. Kung makapag panira kayo sa Pangulo, kala mo napakalinis yung mga salot kayo talaga. Yan, di malinaw. Wala nang hokus-hokus. Panahon ni Duterte yan. Marami pa ang matutuklasan ng Marcos administration. Sinasabi ko sa inyo, sabi ng Pangulong BBM, siya nag-umpisa, siya ang magtatapos. Kaya tingnan nyo, panay ang report niya talaga. At tayo naman, spread natin para malaman ng taong bayan. So, uulitin natin. Itong sinabi ng Pangulo, sa Davao Occidental, January 13, 2022, natuklasan, dapat matatapos ng 2022 rin, pero wala, kahit isa, kahit isang poste, ghost project, 100 million, agay. Sinong kontraktor? Saint Timothy, kay Diskaya. Kaya, you can run, but you cannot hide. Hahanapin ka talaga ng Marcos administration. Marami pang sangkot, mga kababayan. Abangan po natin yan, ang paghuli sa kanila. Thank you guys for watching. See you naman may next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.